So ito, saksak natin mga par. And ito, meron na siyang standby. Pindutin natin. And then, dito sa my mirror. Ayun, labas na po yung logo ng TCL. Ayan, no? Pero kapansin natin, mayroong problema yung kanyang backlight, oh. Ayan. So, hindi pantay po yung kanyang ilaw. So ayan, magandang araw sa inyo lahat mga paps, and welcome back sa ating channel, no. So for today's video, meron tayong gagawin, bali isang TCL 50 inches, no. Ayan, bali binuksan po natin siya para padali yung video natin. And na-troubleshoot na pala natin to. Ang gagawin lang natin ngayon is i-recap po yung gawa natin kung ano yung mga nakitang problema natin. Ito panel issue po siya kasi yung problema niya is meron siyang backlight, may sound, sabi ng may-ari, may sound siya. So nung tinesting natin dito, may dim naman yung kanyang screen pero wala nga siyang picture. So yung model nito, lalagay natin sa may description natin, no. Ayan. So tingnan nyo, pakita natin para alam nyo na nagawa na natin to, naging normal na po yung unit natin. Standby siya. Ayan. Ayan, labas yung TCL niya. Pero mapapansin nyo dyan, medyo may diferensya na yung kanyang backlight. Parang hindi napantay yung ilaw. Ayan, medyo madilim na dun sa may bandang natin. Kaliwang side, kapag nakaharap, right side. Pero yung reklamo talaga na mayari nito is wala siyang picture, walang ganyan, walang raster. So nung pagana natin is nakita natin na may problema na rin yung backlight, madilim yung may isang side na madilim at parang hindi napantay yung kanyang ilaw. Ayan. So, i-recap natin ngayon kung ano yung mga pinagagawa natin para may balik natin yung picture niya. So, ito po siya. Munutin muna natin to. Ayan. So, tinesting natin kung meron bang supply yung T-Con. Meron siyang T-Con, no? Ito yung kanyang power supply board. Pero bago yan, makikita nyo, pinamahayan po ng langgam yung kanyang power supply board. Pero hindi po naman nasira yung power supply natin. At saka dito sa kanyang frame, ayan, no? Dami pong langgam na namahay dyan. So inisip ko talaga na may problema yung panel kasi nga pinamahayan ng langgam. Napakarami yan. Bali, nilinisan po natin yan, hindi lang natanggal lahat. Pero binras mo natin yung mga ang kapal ng kanyang mga parang patay na maliliit na langgam, no. Ayan. So ito yung kanyang wifi module. Ito naman yung kanyang mainboard. Meron siyang top board. Ayan. At saka T-Con. So dito, nag-check tayo, walang voltahe, walang supply na masusukat dito kasi pala kaya pala wala tayong masukat dito is nag-open po yung kanyang fuse. Ayan. Ayan, bali gumamit po tayo ng magnetic yan, yung troubleshooting natin na fuse. Magnetic wire number 33. So nag-jumper lang po tayo diyan. Bago po tayo nag-jumper dyan, siyempre sinek natin yung linya ng ating BIN or 12 volts. Yan, BCC 12 volts yan. Kung wala bang problema, baka sakaling merong short circuit dito, is puputok pa rin yung fuse na yung nilagay natin, no. So sinek natin, normal naman, wala namang grounded dito sa may BIN natin. So tinesting natin siya. So nung tinesting natin, yung merong supply, yung nagkaroon ng supply is yung 3.3 lang. Ayan, yung 3.3 at saka yung 1.8 natin. Yung BGH, BGL nito, ito yan. Saka HB, E at saka BE, walang supply. Pati yung BGHF natin, walang supply yan. So, ginawa natin, nag-hang tayo. Bali, naisulit natin yung problema. So, kung saan ba nanggaling yung problema, sa may T-Con ba or sa may panel. So, tinanggal natin, nag-hang tayo sa may left side. Ayan, to left side to. Tinanggal natin. So, ganun pa rin siya. Wala pa rin lumalabas na BGH, BGL. So, tinanggal natin yung right side natin. Nung matanggal natin yung right side, nagkakaroon na siya ng supply. Lumabas na rin yung kanyang BGH, BGL, the rest ng mga voltahe dito. So, ibig sabihin niya, normally operated na po yung T-Con natin. Nag-oscillate na yung T-Con natin. Pero walang picture pa rin siya kasi nahang natin yung dalawa. So, ginawa ko, binalik ko yung left side natin. So, nung binalik ko yung left side, nagkakaroon siya ng kalahating display pero medyo kulay puti siya. So, nagka-idea tayo na sa may right side yung problema. Pero, hindi po sa clocking kasi nga yung yung panel natin is siya ng GIP panel, wala po siyang clock signal, no? Wala din siyang swapping. So meron tong
side cup. Iwan ko lang kung dalawang side ba nagkakaroon, may dalawang side ba yung meron yung side cup nito. Pero sa tingin ko parang dalawa, kasi kapag mga malalaking panel na, dalawa yung side cup na ginagamit para siguro mas buo yung kanyang pure yung kanyang linearity. So sa mga maliliit na panel, so pwede lang sa mga dalawa na isang side lang yung merong side cup. Pero mga ganitong panel, mga laki na, kailangan niya ng dalawang side. So sa tingin ko lang, kasi ito yun yung mga na-experience natin eh. So dito tayo nag-focus sa may right side natin, kasi dito yung problema kapag nakakabit mapoprotect yung ating T-con. So ulitin ko, ng JP panel to, wala po tong clock, wala din siyang swapping. So ayan ito yung signal na papasok sa may side cup natin, OA, CKB, STB, ayan, and the rest BGH, BGL. So ang ginawa natin, chinek natin yung kanya mga itong SMD capacitor, ito yung mga maliliit na SMD capacitor dyan. So may nakita tayong shorted, may linya tayong nasukat na shorted, which is yung linya ng ating BEE. Kapag tinusok ko yung test rod natin, ito naka-ground yung ating negative, ayan dito. So kung tinitusok ko dito, nakakaroon siya ng nagbabaser siya. So ibig sabihin may shorted yung linya ng ating BEE. So ang ginawa ko, dalawang capacitor lang naman yung gamit ng ating BEE. Dito tinanggal ko na, yun yung sira. Kaya nga naka-display yung unit natin, di ba? So tinanggal natin yung sira niya. Then pero yung unang ginawa talaga natin is ito, tinanggal natin yung capacitor na to, then tinesting natin yung linya, so ganun pa rin siya. So tinanggal natin yung capacitor dito, so nag-normal yung linya, tinesting natin, nagka-display na rin siya. So ito pala yung capacitor na shorted, yan yun, tinanggalan natin yan, ayan, yan yung capacitor na may problema, shorted yan. So check natin, ayan, basa tayo. So kunin natin yung negative test rod natin. So bali dinikit po natin yan sa isang masking tape para hindi makawala, no. Ayan. So short natin. Ayan, dinagyan mo yung yung buzzer natin, ayan, no. So tusok ko dito para madinig nyo. Ayan, no, nababas yung tester natin. So meron siyang 4.8 ohms na nasukat. So hindi po normal yung ating capacitor, ayan, no. So nang matanggal natin yan, titinesting natin, normal yung voltahe, normal din yung naka-picture din siya. So wait, bakit ka sumama? Walang yaka. Ayan. Hindi pala dumikit yung maski natin sa may table. Ayan. So nung tinesting natin, nag-normal na siya. So ang gagawin natin ngayon dito, hahanap tayo ng pamalit dyan. Bale yung linya ng BEE rin. Yung hanapin natin ng capacitor dito, ayan, din yun yung gagamitin natin pangkabit dito. So check natin yung supply ng BEE natin, ayan, sak, meron, ayan, tingnan natin dito, tapos na yung logo ng TCL. So kakausapin natin yung may-ari kung paparepair ba yun yung backlight, kasi yung reklamo niya is yung problema talaga niya is walang pick. Yung may-ari na lang yung decisionin natin kung anong gusto niya, paparepair ba yung backlight. Basta yung talaga reklamo niya, yun yung nagawin natin ng paraan. So na tayo. Ayan, tusok natin sa may BEE. Ayan. Supply ng BEE. Ayan, 16 volts. 16 volts yung BEE natin, no? Ayan. So, para hindi na mahaba yung video natin, hindi, kakabitan na, hanapan kasi natin yung capacitor dito. Then, yan, kakabit natin dito. So, hanggang dito lang siguro yung video natin para hindi na mahaba yung video natin. At least, yung gusto ko natin ipahiwatig is i-recap yung mga ginawa nating troubleshooting dito, no? So, hanggang dito lang yung video natin, mga paps. Maraming salamat sa mga nanonood. May God bless always. And this is Service Right Tech. Peace out.